Ron, nanganak na si Ate Rachel kanina. Tumawag sa akin. Iyak ng iyak. Hinahanap si Kuya Jobert. Hinahanap? Ibig sabihin, hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi? Nung isang araw pa siya nawawala. Ilang beses na rin hinanap sa akin ni Ate Rachel si Kuya Jobert. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, medyo iba na nga ang kutob ko. Akala ko kasi nag-absent lang si Kuya dahil manganganak na ang asawa niya, pero hindi pa pala siya bumabalik mula pa nung isang araw. Alamak, paano kung totoo yung chismis? Paano kung may ibang babae si Kuya Jobert at tuluyan na nga siya ng ibang bahay? Ano ka ba naman? Kilala natin si Kuya Jobert. Hindi siya ganun. Hindi niya yun magagawa sa asawa niya. At saka, naalala mo ba nung huli natin siyang nakausap? Halos hindi niya nga alam ang gagawin kung paano ma-i-deliver yung huling parcel na dala niya noon, di ba? Hindi raw kasi sumasagot sa tawag yung customer. Gabi na noon, kaya nag-aalala na siya na baka hinahanap na siya na Ate Rachel. Yun ba ang nambababae? Teka, yung address na ipinakita sa atin noon ni Kuya Jobert, kapareho yun ang address ng parcel na ibinalik ko sa bodega kanina. Pare, bigla tuloy akong kinilabutan. Nung puntaan ko kasi ang location, wala naman ako nakitang bahay doon. Gubat lang. Alam kong karamihan sa atin ay pamilyar sa mga aswang. Maaring hindi pa sila nakikita ng ilan, ngunit laganap sila sa mga kwentong panakot na minana natin mula sa ating mga lolo at lola. Pero paano kung dumating ang sandaling hindi na lang sila bahagi ng alamat, kundi ng sarili mong karanasan? Paano kung isang pangyayari ang magbukas ng iyong mga mata sa katotohanang hindi lang iisang uri ng aswang ang umiiral, kundi sari-saring nilalang na higit pang mas malala kaysa sa iyong mga bangungot? Anong gagawin mo kung malagay ka sa isang sitwasyong hindi lamang ang iyong kaligtasan ang nakataya, kundi pati ang buhay ng mga taong itinuturing mong pamilya, ang sarili mong mga kaibigan? Handa mo ba silang iligtas kahit ang kapalit ay buhay mo? I-comment po ang inyong sagot. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Mac. Isa po kong electrician. 30 taong gulang na po ako ngayon at bagong kasal lamang. Ngunit ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang kwentong naganap 5 taon na ang nakalilipas. Isang karanasang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa aking isipan. Noong panahong yon, isa po akong Shopee delivery rider. Isang trabahong ni minsan ay hindi ko naman po ikinahiya. Lalo na at marangal naman ito at sapat para suportahan ang sarili ko. Isa po kasi akong ulila. High school pa lamang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Mula noon nasanay na rin po akong buhayin ang sarili ko. Dahil din doon, hindi ako likas na naging palakaibigan. Ngunit may 2 taong nakapasok sa aking mundo. Si Ron, nakaedad ko lamang, at si Kuya Jobert na itinuring naming nakatatandang kapatid. Katulad ko, mga Shopee rider din po sila. Tahimik at simple lang sana ang buhay namin. Ngunit isang araw, sinubok kami ng kapalaran nang bigla na lamang mawala si Kuya Jobert. At kung paano namin siya hinanap at ang mga katotohanan naming natuklasan sa prosesong yon, ang siyang ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Mac! Oh, bakit? Magre-remit ka na ba? Oo, maaga akong natapos ngayon. Ikaw, Hindi pa nga eh. bakit naman? Mukhang wala ka ng dala. Ay, may isa pa. Yung maliit na parcel na to. Pangatlong attempt ko na to eh. Pero hindi ko pa rin alam kung saan ko i-deliver. Hayaan mo na lang. Ibalik mo sa seller. Oo nga eh. Kahapon may mga hindi rin ako na-deliver. Mga scammer yata ang umorder eh. Sakto pang sabay-sabay. Mapapagalitan na naman ako nito. Sandali, yan ba yung parcel na may address na katulad nung kay Kuya Jobert? Oo, Patingin nga. Subukan kong hanapin sa ibang application. nasubukan ko na yan, Mac. Lahat na yata ng apps, ginamit ko na para hanapin yung address na yan. Pero lagi akong dinadala sa gubatan. Sigurado ka bang walang bahay doon? Wala naman. Sobrang sukal ng mga daan. Parang walang sasakyan na dumadaan dun eh. Halika na, samahan na lang kitang ibalik yan sa loob. Wala na tayong magagawa. Ay nako, bad trip talaga. Hoy, kayong dalawa! Ron! Mac! Aling Vina, ano ang ginagawa niyo rito? Ano pa ba? Eh di sinusundong magaling kong manugang. O ano? Totoo bang hindi na siya babalik? Wala na ba siyang balak puntahan sa ospital ang mag-ina niya? Ganun ho ba? Alam niyo ba kung nasan siya? Ano? Ako ba'y pinaglololoko ninyo? Akala niyo hindi ko alam na pinagtatakpan niyo lang siya?
Kinukonsinti niyo ang bisyo niyang pambababae. Ho! Nako, nagkakamali ho kayo, Aling Bina. Wala po kaming alam kung nasaan si Kuya Jobert. Hinahanap na nga rin po siya sa amin sa trabaho eh. Ay nako, tantanan niyo nga ako. Ang mabuti pa, habang nakakapagtimpi pa ako, pauwiin niyo na siya. Pero wala nga po sa amin si Kuya Jobert. Paano naman po namin masasabi yan sa kanya? Kayong dalawa, kanina pa ako napipikon sa inyo ha? Ano bang akala niyo sa katulad kong matanda o tuto? O talagang namumuro na kayo sa akin? Oras lang na hindi bumalik si Jobert ngayong araw na ito. Kayo mismo ang ipapabarangay ko. Pero Aling Bina, hindi nga po namin alam. Hanapin niyo kung hindi niyo alam. Kahit sang lupalop pa siya ng mundo. Total, mas madalas niya naman kayong kasama kesa sa pamilya niya. Hanapin niyo siya at sabihin niyong panagutan niya ang pagbubuntis ng anak ko. Grabe naman si Aling Bina. Pati tayo, idadamay pa. Pero, nasa na nga ba talaga si Kuya Jobert? Ewan ko rin eh. Ilang beses na akong tumawag sa number niya. Pero, laging out of coverage. Ron, paano kung napahamak na pala si Kuya Jobert? Sa totoo lang, hindi ko rin talaga maiwasang isipin yan. Alam kong babaero siya dati pero kita naman natin kung gaano niya kamahal si Ate Rachel ngayon. Di ba? Ilang buwan niyang pinaghandaan ang panganganak nito. Puntang kaya natin yung address. Ano? Baliw ka ba? Anong oras na oh? Ngayon mo pa talagang naisipan yan? Iba kasi talagang kutob ko. Kung si Aling Bina lang ang kinakatakutan mo, huwag mo nang pansinin. Wala naman tayong ginawang masama eh. Isang buntong hininga na lamang po ang nagawa ko noon, Miss Anne. Hindi ko rin malaman kung ano ba talaga ang dapat kong isipin. Kung may tunay ba akong dapat ipangamba o kung pinalalaki ko lang ang mga senyales na paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Ngunit sa tuwing napapadako ang paningin ko sa parcel na hawak ni Ron, may kung anong kilabot na unti-unting gumagapang mula sa aking batok. Parang malamig na daliring ayaw akong pakawalan at nagsasabing may problema talaga. Hindi nagtagal, napailing na lamang si Ron bago pumasok sa loob ng courier. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga kailangang tapusin. Susunod na sana ako sa kanya ngunit bago pa man ako makalakad, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking cellphone. Agad ko yung hinugot mula sa aking bulsa at doon napako ang aking paningin sa screen. Parang huminto ang paghinga ko sandali sa tuwa nang mabasa ko ang pangalan ni Kuya Jobert na siyang nakalagay doon. Sa gitna ng ingay ng mga nagre-remit na rider at nang walang humpay na galaw ng paligid, bigla kong hinila palabas si Ron, palayo sa mga tao. Hindi ko na hinayaang lumipas pa ang kahit ilang segundo. Agad kong sinagot yung tawag. Hello? Kuya Jobert? Tulungan niyo ako. Ano? Hindi ka namin maintindihan, kuya. Nasaan ka ba ngayon? Hinahanap ka ni Ate Rachel. Nanganganak na siya. Ano raw? Tulong. Parang humihingi siya ng tulong. Ha? Teka, ako munang kakausap sa kanya. Oh, eto. Kuya Jobert, nasaan ka? Kailangan mo ba ng tulong? Tulungan niyo ako. Papahamutan na ako. Bitawan mo ako. Kuya? Kuya Jobert, hello? Kuya! Oh, ano nangyari? Shit! Sinasabi ko na nga ba, tama talagang kutob ko. Nasa panganib si Kuya Jobert. Halika na, bilisan mo. Sandali, saan tayo pupunta? Sa police station. Mabilis na sumunod sa akin si Ron. Palibhasa ay nasa bayan naman kami. Mabilis lang naming narating ang stasyon at agad akong lumapit sa front desk. Pero sa dami ng kailangan na fill-upan at gawin, halos kalahating oras pa ang ipinaghintay namin bago sila tuluyang sumama. Agad naming pinangunahan ni Ron ang daan. Sa totoo lang, sobrang kaba ang bumalot sa akin noon, Miss Anne. Hinding-hindi ko kasi malilimutan ang tunog ng boses ni Kuya Jobert sa kabilang linya. Ang basag at puno ng takot niyang boses habang humihingi ng tulong. Nang makarating kami sa address, nagsimula ang paghahanap namin ngunit lumipas ang ilang oras hanggang sa inabot na kami ng umaga ay wala pa rin kaming nakita ni katiting na bakas ni Kuya Jobert sa kagubatang yon. Dahil doon, minabuti ng mga pulis na tingnan ng iba pang anggulo ng pagkawala ni Kuya Jobert na baka nga raw umalis lang ito at sumama sa iba. Ilang beses pa kaming nakipagtalo noon ni Ron, Miss Anne, pero wala pa rin kaming nagawa ng umalis ang mga ito.
Pero dahil sa nangyari, nakarating ang balita kay Ate Rachel. Nang malaman niyang nawawala ang asawa at posibleng may nangyaring masama sa kanya, doon na siya nakipag-ugnayan sa amin para hanapin si Kuya Jobert, Miss Anne. Hanggang sa natagpuan na lamang namin ang aming mga sarili na muling nakatayo sa harap ng kagubatan. Diyos ko, kinakabahan talaga ako sa ginagawa natin, Mac. Halika na. Sobrang dilim. Sigurado ka ba talaga dito? Huwag ka ng maraming tanong. Buhayin mo na lang yung flashlight mo. Oo na, ito na. Nagdala ka naman ng sandata mo, di ba? Oo naman. Ito, inaasa ko pa ng mabuti ang balisong na to. Balisong? Oh, bakit? May mas maganda ka pa bang iniisip na dalhin dito? Tignan mo nga, hindi natin alam kung ano ang haharapin natin sa gubat na to. Mamaya may adik na nagdala dito kay Kuya Jobert. O kaya naman, mga rebelde ang kumuha sa kanya. O baka may mamamatay tao na naninirahan dito. Diyos ko, iniisip ko pa lang, parang gusto ko nang bumalik. Ano bang sinasabi mo dyan? Kailangan nating mahanap si Kuya Jobert. Kahit anong pa man ang nasa kagubatang to. Pero, paano kung wala pala siya dito? Baka tayo lang ang mapahamak. Saan pa ba posibleng pumunta si Kuya Jobert? Bahay at trabaho lang naman ang inaatupag nun, di ba? Saka, malino na yung address na to. Ito lang yung sinabi niya sa atin na pupunta niya bago siya nawala. Malay ba natin kung hindi pala siya tumuloy nun? Paano mo ipapaliwanag yung paghingi niya ng tulong sa atin sa tawag? Dinig mo naman, di ba? Paano kung nasa tunay na panganib ang buhay ni Kuya Jobert? Wala naman tayong nakita dito kagabi. Anong kasiguraduhan mo na may makikita nga tayo dito? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero kilala natin si Kuya Jobert. Nagbago na siya. Hindi niya iiwan basta-basta si Ate Rachel. Hindi rin siya tatawag sa atin para lang lokohin tayo. At saka, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong wala sa mundong to. Kaya kahit kailangan kong suyurin ang buong kagubatan na to, gabi-gabi, hindi ako susuko hanggat hindi ko siya nakikita. Pero, At ikaw, kung hindi ka handa, pwede ka naman ang umuwi. Hindi naman kita pinilit na sumama rito. eto naman. Alam mo naman kung nasaan kayo na kay Jobert, nandun din ako eh. Magkakaibigan tayo. At alam mo rin, na kahit matatakotin ako, hindi kita hayaang sunguin ang kagubatan na to na mag-isa. Marahan akong tumangunon kay Ron, tahimik na nagpapasalamat. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit sandali akong nalubog sa aking mga alaala at hindi ko mapigilang balikan ang araw na iniligtas ni Kuya Jobert ang aking buhay. Dumaan po kasi ako sa puntong gusto ko nang takasan ng mundo, Miss Anne. Sa labis na pangungulila sa aking mga magulang at sa hirap ng buhay na hindi ako sanay harapin ng mag-isa, pakiramdam ko noon ay wala nang saysay ang lahat. Pero nung araw na buo na ang loob kong tapusin ang lahat, doon dumating si Kuya Jobert para iligtas ako. Sila ni Ron ang nagturo sa akin na muling makita ang saysay ng buhay at magkaroon ng pag-asa. At alam ko sa sarili ko na kahit ano pa ang mangyari, tatanawin kong utang na loob yon sa kanila habang buhay. Ano yun? Shh! Huwag ka maingay. Dito sa may likod ng puno ko naririnig ang ingay, Mac. Diyan ka lang. Ako nang lalapit. Ano? Mamaya kung ano na yan, sasamahan na kita. Tsaka, may sandata ako. Huwag mo sabihin, tatalunan mo kung sino man ang nasa likod ng puno na yan. Teka, ano yan? Bakit may dala kang 45? Shh! Huwag kang maingay. Proteksyon lang natin to para sigurado. At saka, huwag kang mag-alala. Lisensyado yan. Gulat na gulat ka sa dala kong balisong, tapos may dala ka palang baril? Anong magagawa ng balisong mo kung mamamatay tao ang makakaharap natin dito? Ay, ano pa bang dala mo? Baka mamaya may hindi ka pa sinasabi sa akin eh. Wala na. Manahimik ka na dyan. Ako nang lalapit sa puno. Anak ng takti naman talaga, Mac. O siya, ako na ang lookout mo. Shit! Cellphone to ni Kuya Jobert Di ba? Oo, bakit nandito yan? Hindi ko alam. Pero mukhang nandito nga siya. At dito rin niya nagawang makatawag sa atin. Sandali, may tumatawag. Si Ate Rachel, sagutin mo. Hello? Ate Rachel? Ate, tulungan mo kami. Tumawag ka ng mga pulis. Alam na namin kung nasaan si Kuya Jobert, Ate Rachel. Ron, naririnig mo bang naririnig ko? Nalintik ka na, Mac. Mukhang hindi lang mamamatay tao ang naandito. Patay mo na yung cellphone mo. Huwag ka maingay. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Basta maging alerto ka. Baka may ligaw na hayop sa paligid. Mahigpit na hinawakan ni Ron ang kahoy na dala niya. Ako naman ay nakatitig lang sa dilim.
Pilit sinusundan ng aking mga mata ang pinagmumula ng kakaibang ingay habang hawak ang aking baril. Ilang segundo ang lumipas bago biglang lumakas ang mga alulong. Mga alulong na hindi ko maipaliwanag. Hindi yun tunog ng kahit anong hayop na alam ko. Para itong tahol ng aso, ngunit may halong ungol na parang baboy. Hindi pa kami nakakakilos nang ang mga huning yon ay masabayan ng mabilis at mabibigat na yabag. Inihanda ko ang aking baril. Handa akong paputukin yon oras na lumabas ang hayop. Pero mula sa kumikibong damo, biglang lumabas to ng isang halimaw. Malaki ito, Miss Anne. Mas malaki kesa sa amin. Malaki ang katawan. At ang mas nakakatakot ay ang itsura nitong parang baboy ngunit nakatayong parang tao. Mapupula ang mga mata nito, matatalas ang mga ngipin, at nang binuka nito ang bibig, naglabas ito ng nakakakilabot na alulong. Ah! Shit! Hindi tinablan ng bala! Tara na! Tumakbo na lang tayo, bilis! Dito tayo sa kaliwa! Anak ng tokwa talaga! Anong ninalang yun? Ay, Diyos ko! Shh! Huwag ka maingay! Umakyat ka na sa puno, bilis! Agad kaming umakyat sa puno noon. Umaasa na doon ay hindi kami mapapansin ng halimaw. Nang nasa taas na kami, pigil ang aming hininga at kitang-kita namin sa baba ang halimaw. Naglalakad at patuloy kaming hinahanap. Ngunit nang saktong mapatapat ito sa amin, muli kong kinasa ang baril at inasinta ang ulo ng halimaw. Bago ko pa man mapisil yung gatilyo, biglang nabali yung sanga na siyang kinatatayuan namin ni Ron. Wala na kaming malay at bumagsak kami pareho sa lupa sa mismong harapan ng halimaw. Bago pa ako makabangon, bigla kaming hinila nito ni Ron sa paa. Naaalala ko, sa ginawang yon ng halimaw, hindi ko na nakuha ang nabitiwan kong baril at unti-unti nang nanlabo ang aking paningin hanggang sa mawalan ako ng malay. Mac! Mac! Gising! Ron? Ako nga! O ano, ayos ka lang ba? Oo. Sandali. Nasaan tayo? Hindi ko alam eh. Pero mukhang tama ka. Nandito nga si Kuya Jovert. Ha? Matapos sabihin yon ni Ron, umisog siya palayo sa tabi ko. Doon ko lamang naman nasilayan ng malinaw ang loob ng maliit na kubo. Mahina ang ilaw nito at galing lang sa gaserang nakasabit sa kisame na parang anumang oras ay pwedeng mamatay. Naamoy ko pa noon ang halong pawis, alikabok at kung anong amoy ng lumang kahoy na matagal nang hindi nagagalaw. Ngunit sa isang sulok, doon ko nakita si Kuya Jobert, Miss Anne. Nakasandal siya sa dingding. Halos hindi gumagalaw. Duguan ang damit niya. May mga sugat sa labi at pisngi na tila hindi pa tuluyang natutuyo. Namamagari ng isang mata niya. Halos hindi na nga niya maimulat ng maayos. Kuya Jobert, nandito ka nga. Sandali, paano ka napunta dito? Tsaka, nakita mo rin ba yung halimaw na nakita namin Kuya Jovert? Hindi ko alam kung paano ako napunta sa lugar na ito. Ang alam ko lang, sinundan ko ang address na nakalagay sa huling parcel na ipinakita ko sa inyo. Oh, tapos? May napansin ako naglalakad sa loob ng gubatan. Kaya sinundan ko. Pero nasa kalagitnaan ako ng gubatan nang biglang may sumulpot na mga... Halimaw? Oo, harimudo ng tawag sa kanila. At marami sila dito. Marimudon. Teka, alam ko yan ah. Nasabi sa akin ni tatay ang tungkol sa kanila. Huwag mong sabihin, bihag tayo ng mga aswang. Aswang? Seryoso ka ba? Oo, magbibiro ba naman ako sa sitwasyong ito? Tsaka, isipin mo yung itsura ng mga halimaw na nakita natin kagabi. Palagay mo ba, normal na hayop lang yun? Shit! Nabitawan ko pa naman ang baril ko. May baril ka? Oo kuya, pero nabitawan ko sa gubatan. Anong magagawa ng baril mo? Eh hindi naman sila tinatalaban, di ba? Hindi. May nakausap ako dito kahapon. Isang matandang lalaki, si Tata Jose. Sabi niya, mapapatay ang harimudo basta patamaan ito sa ulo. At sino naman si Tata Jose? Isa siyang bihag dito, pero matagal na siya dito. Siya din ang dahilan kung bakit sinubukan kong tumakas kagabi. Kaya rin natawagan mo kami? Oo, pero naabutan nila ako. Kaya ka ba nakagapos? Ganun na nga eh.
Ano yun? Bumaling ako sa bintanang nakasara at dahan-dahang humakbang palapit. Nang makita ko ang maliit na siwang, agad akong sumilip doon para makita kung anong meron sa labas at kung saan galing yung ingay na naririnig namin. Mariin akong napalunok. Nang makita ko hindi kalayuan sa kubo, ay may kasiyahang nagaganap. Ngunit hindi ito pangkaraniwan, Miss Anne. May maliit na entablado at sa paligid nito, nakapalibot ang mga nilalang na mukhang baboy o tawagin na nating harimudon. Anak ng, mukhang kailangan pa natin maging handa ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang ang inilalagay nila sa kubo, hindi agad nila kinakain. Hindi agad? Ay, Diyos ko. Dapat ba akong hindi mag-alala dahil doon? Kuya Jobert, nasan yung matandang sinasabi mo? Umalis siya. Hindi ko alam kung saan pumunta. Sabi mo matagal na siya dito. Oo, Pero bakit hindi siya kinakain? Sigurado ka bang tao siya? sigurado ako. Gaya natin, napadpad lang din siya dito. Pero mukhang sanay na siya sa paligid. Hindi siya natatakot lumabas dito kahit anong oras. Ibinalik ko ang tingin ko sa siwang ng bintana at doon ko nakita ang isang matangkad na lalaki na umakyat sa maliit na entablado. Nakasuot siya ng itim na damit at may itim na balabal sa balikat na parabang isa siyang hari ng mga harimudon. Mahaba ang buhok niya, itim at lampas balikat at kitang-kita ko rin ang maiitim na ugat na tila gumagapang sa balat niya, paikot-ikot sa braso, leeg at mukha. Kung ikukumpara sa mga harimudon, mas tao ang itsura niya. Halos normal ang mukha niya, maliban sa mga ugat na sumisilip sa balat at sa mga matutulis na tainga. Meron din siyang kakaibang aura na dala, nakakakilabot. Para bang dala niya mismo ang malamig na hangin at mararamdaman mo yon kahit gaano ka pa kalayo. Kaya naman, nang bigla siyang lumingon sa kubo kung nasaan kami noon, saglit akong napaurong at ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig sa kilabot na dala ng mga mata niya na para bang alam niyang naroroon ako at nakasinip, Miss Anne, kahit na hindi niya ako direktang nakikita. Gising na pala kayo. Oh, sino ka? Lisa ang pangalan ko. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para kainin kami? Hindi. Nandito ako para ibigay sa inyo mga prutas na ito. Kapipitas ko lang ng mga ito sa puno kaya makakasiguro kayo na sariwang mga yan. Hindi namin kailangan yan. Ang tanong ko, sagutin mo. Sino ka? Mac, Lisa nga daw, di ba? Ang ibig kong sabihin, anong nilalang siya? Alam ko nagtataka kayo kung ano ako at bakit nandito ako. Isa akong puting gabunan. Ang kapatid ko naman ang itim na gabunan na sinisilip ninyo kanina. Siya si Draco. Kunot ang noo kong tumitig kay Lisa noon, Miss Anne. Kabaliktaran ng lalaking mahaba ang buhok, si Lisa ay napakaputi. Sobrang puti na halos sumasabay sa kulay ng bestida at balabal na suot niya. Mahaba rin ang buhok niya at maging ang pilik mata niya ay mapuputi. Kung titingnan mo, hindi talaga siya akma sa lugar na yon. Para siyang anghel o di kaya'y diwata na napadpad sa gitna ng madilim at mabangis na gubat. Ang aura niya ay naiiba, malambot, tahimik at parang may sariling liwanag na hindi mo kayang pigilan. Ngunit hindi ko pinanatili ang tingin ko sa kanya. Ibinaling ko agad ang ulo ko sa ibang direksyon. Ayokong magtiwala sa isang nilalang base lang sa itsura, gaano man siya kakaiba. Anong gagawin niyo sa amin? Pasensya na, pero hindi ko pa masasagot yan sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo ako pwedeng sagutin ngayon din? Mas mabuti kung magpahinga na muna kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mapapahamak sa ngayon. Sa ngayon? Kanina pa hindi ko maintindihan ang ibig sabihin niya na. Ano ba kami dito? Espesyal na recipe? O ano, anak ko na? Mas makabubuti sa inyo kung susundin nyo na lang muna ako. Sino ka naman para sundin namin? Wala akong masamang intention sa inyo. Talaga? Patunayan mo nga yan. Anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo si Kuya Jobert kung wala ka masamang intention sa amin. Hindi ko magagawa yan.
Parusa yan sa kanya ni Draco dahil sinubukan niyang lumabas ng baryo. Kapag nakita niyang pinakawalan kong kaibigan niyo, baka lalo lamang siyang mapahamak. At pati kayo siguradong madadamay. Sandali, huwag niyo sabihin naniniwala kayo sa kanya. Kung masama siya, bakit niya tayo dinala ng prutas? Saka tignan mo, puting gabunan siya. Baka mabait nga naman siya. May mga ganun naman talaga, di ba? Ano naman ngayon kung puting gabunan siya? Aswang pa rin yan. At pag sinabing aswang, ibig sabihin, kumakain ng laman at dugo ng tao. Oo nga, pero hindi naman lahat ng aswang ay ganun. May mga uri din ng nilalang na kaya nilang kumain ng laman at dugo ng tao. Pero hindi rin sila basta-basta nananakit. Seryoso ka ba, Ron? Huwag na kayong magtalo. Hindi naman ako nandito para kumbinsihin kayong magtiwala sa akin. Mas mabuti pang iwan ko na muna kayo. Nga pala, babalaan ko na kayo habang maaga pa. Nasa sa inyo kung susunod kayo o hindi. Huwag niyo nang balaking tumakas. Selyadong kagubatan. Hanggang hindi ko inaalis ang orasyon sa buong lugar, babalik at babalik lang din kayo sa baryong ito. Ano yun, Ron? Pinagtatanggol mo ang isang aswang? Hindi ko siya pinagtatanggol. Nagkataon lang na may alam ako tungkol sa mga uri ng aswang. Dahil maraming alam sa ganyan ng tatay ko. Sinabi ko lang naman ang alam ko. Kahit na, mabuti man siya o hindi, ang aswang ay aswang. Hindi sila dapat pinagkakatiwalaan. Pero sa sitwasyon natin ngayon, Mac, wala tayong pagpipilian kundi subukan ang lahat ng posibleng makakatulong sa atin. Pati ba naman ikaw, kuya? Tinulungan niya ako kagabi, Mac. Kung hindi siya dumating, baka hindi niyo na ako naabutan dito dahil sa galit ni Draco sa ginawa kong pagtakas. Palagay mo ba talaga? Tutulungan tayo ng Lisa na yon? Ha, Kuya Jobert? Basta tingin mo, susuwayin niya ang kapatid niya para iligtas tayo? Bakit hindi? Kung mabuti siya at alam niyang mali ang ginagawa nila sa atin, magagawa natin siya makausap. Susubukan natin siyang kumbinsin na tulungan tayo. Hindi ko lang alam, Kuya Jobert, pero wala talaga akong tiwala sa gabunang yun. Lumipas ang oras at mas lalo pang lumalakas ang kasiyahan sa labas, Miss Anne. Si Ron noon ay nakasilip sa bintana. Si Kuya Jobert naman ay sinusubukang matulog sa kanyang pwesto, habang ako ay malalim ang iniisip, nakasandal sa dingding at tahimik na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag sa puntong yon kung bakit pakiramdam ko ay may kakaiba kay Lisa, Miss Anne. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na parang may gusto siyang iparating sa mga ginawa niyang paglapit sa amin, maging ang pagtulong niya noon kay Kuya Jobert. Sa lalim ng pag-iisip ko, hindi ko namalayan na inabot na pala ako ng liwanag. Ron, gising na. Ron, Mamaya na. Bawal naman tayong lumabas. Antok pa ako. hintayin mo na lang ba talaga kung kailan tayo kakainin ni Draco at ng mga alagad niyang yun? Ano bang gagawin mo? Gagawa tayo ng paraan para makaalis dito. Paano si Kuya Jovert? Dito muna siya. Lalabas lang tayo saglit. Lalabas? Kabilin-bilinan ni Lisa kagabi. Huwag tayong lalabas. Bakit ba naman natin kailangan sundin si Lisa? Aswang din naman siya. Oo, pero Ron, gumising ka nga. Nasa pugad tayo ng mga aswang ngayon. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, dito na talaga tayo mamamatay. Hindi tayo makakaisip ng paraan kung aasa lang tayo sa puting gabunan na pinipilit niyong mabuti. Tayo ang gagawa ng paraan para makaalis dito, Ron. Hindi kahit ang sino sa kanila. paano kung magkita tayo ng hari mo doon? Isumbong tayo kay Draco. Muntik na nga mapatay si Kuya Jovert nang subukan niyang tumakas, di ba? Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Mac, mamaya lalo lang tayong mapahamak. Sige, bantayan mo na lang si Kuya Jobert. Hindi ka talaga mapipigilan, ano? Alam mong hindi, Ron. Hindi ko kayang tumagal pa dito kahit isang araw. Nandito tayo para iligtas si Kuya Jobert, di ba? Hindi para maging bihag din. Sige na nga. Dahan-dahan kaming lumabas sa kubo noon, Miss Anne. Paglabas namin, walang harimo doon na gumagala sa paligid. Sa halip, may mga taong naglalakad papunta sa malaking kubo na hindi kalayuan sa aming pwesto noon. Para bang may kung anong pinapanood ang mga ito sa loob. Takang-taka ako dahil ang pagkakatanda ko, noong gabi ay wala namang tao sa baryo maliban sa aming tatlo. Hindi lamang yon, dahil nang mapalingon sa amin ang isa sa kanila, imbis na maalerto, ay pinabayaan lamang kami at nagpatuloy ang paglalakad nila papunta sa malaking kubo. Bakit biglang nawala mga hari mo doon? Hindi sila nawala. Ano? Sabi ni tatay sa akin, kapag sumikat ang araw, bumabalik sa anyong tao ang mga hari mo doon. Nagiging halimaw lang ulit sila kapag dumilim na ang langit at lumubog na ang araw. Ibig mong sabihin, lahat ng nakikita natin ngayon
May mga hari mo doon na nasaan yung tao lang? Oo. At mukhang wala rin silang pakialam sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Sa totoo lang, mas kinakabahan ako, Mac. Masyado nila tayong pinababayaan makalibot sa baryong ito. Ni hindi nga tayo nakagapos. Pero kung totoo ang sinabi ni Lisa na hindi tayo makakalabas dito dahil silyado ang buong kagubatan, Pero bakit naman tayo nakapasok sa kagubatan kung silyado pala? may punto ka rin. Halika, mas mabuti pang alamin natin kung ano ba talaga nangyayari dito. Sinamantala namin ang pagkakataong yon para makatakbo sa likuran ng iba pang mga kubo hanggang sa marating namin yung dulo ng baryo kung saan naroon yung kagubatan. Kapapasok pa lamang namin doon nang makaramdam na ako na may sumusunod sa amin. Hindi ko agad inalarma si Ron, Miss Anne. Binilisan ko na lang ang lakad ko at agad naman niya yung sinabayan. Pero kahit anong gawin namin, ramdam ko pa rin na may sumusunod sa amin, Miss Anne. Hanggang sa tuluyan ng mapansin ni Ron ang pagkabalisa ko. May problema ba? May nararamdaman akong sumusunod sa atin. Ha? Sigurado ka ba? Oo, kanina ko pa nararamdaman. Hoy! Kung sino ka man, lumabas ka! Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba? Wala tayong sandata dito. Shh! Huwag kang mag-alala. Kakausapin lang natin. Ano? Kung sino ka man, lumabas ka na ngayon din. Wala kaming gagawing masama sa kagubatang ito. Maghahanap lang kami ng makakain. Kung isa ka mang harimo doon at utos ito ni Draco. Palagay niyo ba ay may pakialam ang mga hari mo doon sa inyo? Sino ka? Jose, Tatay Jose na lang ang itawag niyo sa akin. Tatay Jose? Teka, siya yung sinasabi ni Kuya Jobert ah. Mukha nga. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aswang. Kagaya niyo rin akong isang bihag. Bihag? Oo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala, iho? Hindi naman ho sa ganun pero para kasi kayong hindi bihag. Mukhang nag-i-enjoy pa nga ako kayo rito eh. Hindi ako masaya rito, iho. Sinanay ko lang ang sarili kong maging kalmado. Paano niyo po nagagawa yun? Lahat ng naandito ay aswang. Kung 5 taong ka nang nakakulong dito, maniwala ka sa akin, iho. Gagawin mo ang lahat para turuan ang sarili mong maging kalmado. Dahil kung hindi, baka ikaw na mismo ang tumapos sa sarili mong buhay. Sandali ho, 5 taon na ho kayong nandito? Ganun na nga. Kaya pala naisipan ni Kuya Jobert na tumakas pagkatapos niya kayong makausap. Paano niyo natiis? Paano buhay pa rin kayo hanggang ngayon? Paano ko natiis? Simple lang. Tinanggap ko ang katotohanang nakakulong na ako sa baryong ito habang buhay. At kung bakit buhay pa ako? Dahil gaya nyo, nakalaan ako sa ibang bagay. Hindi para maging hapunan lang ng mga aswang. Hihintayin niyo lang ho ba kung kailan nila tatapusin ang buhay niyo? Bakit, iho? Nakaisip ka ba ng paraan para makalabas dito? Wala pa. Pero alam kong hindi ako titigil hanggat... Ganyan din. Ganyan din ako noon. Determinado at walang balak sumuko. Pero habang nasasaksihan ko kung paano dumaan ang mga araw at gabi sa harap ng aking mga mata at nananatili pa rin ako sa baryong ito, unti-unting nawala ang pag-asa ko. Malamang ganun din ang mangyayari sa inyo. Hindi ho mangyayari yan. Kahit ano pa mangyari, hindi ako mapapagod mag-isip ng paraan makalis lang dito. Pero walang daan palabas ng baryong ito. Dahil ho ba sa silyadong inilagay ng puting gabunan na yon? Kilala niyo pala si Lisa? Opo, at wala ho kaming tiwala sa kanya. Tatay, mawalang galang na ho. Pero paanong silyado ang kagubatan? Nakapasok nga ho kami rito. Kontrolado ni Lisa ang kagubatan. Alam niya kung sino ang papapasukin at kung sino ang hindi. Sinasabi niyo ho ba na sinadya niyang papasukin kami? May paliwanag ako para dyan. Pero kung gusto niyong malaman, sumunod kayo sa akin. Mukhang marami pa kayong hindi naiintindihan sa kalagayan ninyo ngayon. Pasensya na ho, pero mas gusto po namin hindi basta-basta magtiwala. Alam mo bang iniisip ninyo, iho? Dahil ba matagal na akong nandito, iniisip nyo na isa na rin akong aswang. Posible naman ho yun, hindi ba? Kung isa akong hari mo doon, hindi ako mangangas na pakialaman kayo. Lahat ng
aswang dito ay takot kay Draco. Hanggat walang utos niya, walang kikilos. Mga alipin sila ng itim na gabunang yon. Hindi pa rin ho kami kumbinsido na mabuti ang pakay niyo sa amin. Paano kung sinasabi nyo lang yan? Para dalhin kami sa tagong lugar at doon nyo kami kainin. Ha? Mas delikado ang kagubatan kumpara sa baryong ito, iho. Ang mga hari mo doon, halimaw man ang itsura. Wala naman sariling isip ang mga yon. Hindi sila kikilos ng walang utos ni Draco. Hindi nila kayo sasaktan kung hindi pinahihintulutan ng pinuno nila. Pero ang kagubatang ito, pagmamayari ni Lisa, ang puting gabunan, ikagagalit niya oras na dumanak ang dugo sa lupain ito. At kahit sinong hari mo doon ay matatakot na suwayin siya dahil iba siya kung magalit. Ngayon, kung gusto niyong malaman ang tunay na rason kung bakit kayo naririto, sumunod kayo sa akin. Matapos niyang sabihin yon, tinalikuran na niya kami at nagsimulang maglakad palayo. Sandali naman kaming nagkatinginan ni Ron noon, Miss Anne. Sandaling nag-alangan. Pero sa huli ay sumunod na rin kami kay Tatay Jose. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilang magmasid sa paligid. Oo, halos magkakamukha ang mga puno. Pero may mga maliliit na palatandaang unti-unting pumukaw sa alaala ko. Gaya na lang ng mga marka sa lupa, maging ang direksyon ng daan na sobrang pamilyar sa akin, hanggang sa may mapansin akong bahagyang kumikinang sa ilalim ng mga damo sa di kalayuan. Huminto ako sandali at doon ko yun pinutukan ng tingin. Nang makutuban ko kung ano yon, hindi na ako nag-atubili. Dali-dali akong tumakbo papunta doon. Agad kong hinawi ang mga tuyong dahon na siyang tumatabon sa kulay silver na flashlight. Ron, hindi ba ito yung dala nating flashlight kagabi? Yan nga. Ibig sabihin, malapit lang dito kung saan ko nabitawan ng baril. Anong baril? Ang ibig sabihin, basta diretsuhin lang natin ang daan to, makakalabas na tayo ng kagubatan. Yun ay kung makakalabas kayo. Bakit naman ho hindi? Tandang-tanda na ho namin ang daan mula rito. Hindi na kami maliligaw. Mac, tignan mo, yung putol na sanga na yun. Yan yung kinalaglagan natin kagabi. Shit, oo nga, ito nga yun. Sandali, dito ka lang. Dito ko lang naiwan yung baril ko. Nasaan na ba yun? Eto, nakita ko na. Balikan natin si Kuya Jobert. Maalis mo ang kadena niya gamit yan. Sakto, umaga ngayon at wala pang hari mo doon. Kaya makakatakas tayo ng mas mabilis. Sandali lamang. Hindi ko gustong sirain ang pagkasabik ninyong Makawe. Pero palagay niyo ba tatagal kayo sa baryong ito? Kung pwede naman akong lumabas. Ho, akala ko ba sumuko na kayo kaya hindi na kayo nakakalabas? Ay, makinig kayo sa akin. Nandito tayo ngayon at nananatiling buhay dahil may kailangan sila sa atin. Kung gutom lang ang iniisip nila, hindi tayo tatagal ng kahit isang segundo dito. Dahil nung napadpad tayo dito, malamang ay hindi sila magdadalawang isip na sakmalin tayo at pagpira-pirasuhin. Ano ho bang pinupunto nyo ha, Tatay Jose? Ang punto ko, iho, ay mahalaga ang dahilan kung bakit tayo nandito. At dahil mahalaga yon, hindi nila tayo hahayang gumala sa buong baryo kung alam nilang may paraan para makalabas tayo. So, wala na ho tayong magagawa? Hintay na lang ba talaga natin kung kailan tayo mamamatay? Hindi, iho. May pwede tayong gawin. Ano naman ho yun? Hintayin ang araw na. Mac, Ano? may paparating. Oh, nasaan? Sandali. Si Ate Rachel ba yan? Oo, Mac. Si Ate Rachel nga. Diyos ko. Salamat sa Diyos. Sigurado ako may mga kasama siyang pulis. Ate Rachel! Mabilis na tumakbo si Ron papunta kay Ate Rachel. Hindi ko rin napigilan ang biglang tuwa sa puntong yon at para bang nawala rin sa isip ko ang naputol na usapan namin ni Tatay Jose. Patakbo rin akong humakbang palapit kay Ate Rachel. Ngunit bigla na lamang akong napatigil nang sumalpok si Ron sa kung anong hindi namin nakikita. Para bang may nakaharang sa hangin, Miss Anne. At siyang dahilan kung bakit kahit nasa harapan na namin si Ate Rachel noon ay hindi niya kami napapansin. Napahinto ako sa pagtakbo at kunot noong napalingon kay Tatay Jose na tila hindi man lang nagulat sa nakita.
Nang ibalik ko ang paningin ko kay Ate Rachel, doon ko lang din napagtanto na hindi rin namin sila marinig. Talagang silyado ang kinaroroonan namin noon, Miss Anne. Kahit anong hampas ni Ron, itinutulak lamang siya nito palayo. Wala kaming nagawa kundi pagmasdan si Ate Rachel. Hindi nagtagal, lumabas din ang mga pulis. Dismayado ang mga mukha nito. Walang pinagkaiba noong dinala din namin sila sa kagubatang yon para hanapin si Kuya Jobert. Mula sa aming pwesto, kita namin kung paano umiiling na kinausap ng pulis si Ate Rachel. At kahit anong subok na magpaliwanag ni Ate Rachel, sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi ang sumama sa mga pulis paalis. Hindi ko lubos maisip ang sakit na tinitiis niya. Kapapanganak pa lamang niya sa anak nila ni Kuya Jobert, tapos bigla na lang nawala yung asawa niya. Malamang ay hindi siya pinatutulog ng pag-aalala. Lalo na sa puntong yon na kaming dalawa ni Ron ay nawala na rin tulad ng nangyari sa kanyang asawa. Matagal ko lang nakita sa aking mga pangitain ng araw na ito. Pangitain? Lisa, Ano bang ibig mong sabihin? Bago sumapit ang pagpula ng buwan, darating ang 3 lalaki na magiging malaking bahagi ng kasaysayan ng lahi namin. Kasaysayan? Pasensya Lisa, pero hindi kita maintindihan. Makinig kayo. Ang baryo ay nakukulong ng kagubatang pinangangalagaan ko. Hindi lang para itago ang lahi namin, kundi para pigilan si Draco na makalabas at mambiktima ng mga tao. Ilang beses niya nang sinubukang lumabas, pero alam niyang mauhuli ko siya. Ngayon, nakita ko sa aking pangitain ng mga inaasam-asam niyang mangyari. Gagamit siya ng mga tao. Gagamitin niya kayo para humiling sa Diyos ng pulang araw ng kapangyarihang walang kapantay. Nang sa ganon, mawawalang balakid sa lahat ng nais niyang gawin. wait. Base sa sinasabi mo, hindi kayo magkasundo ng kapatid mo. Ganun ba? Oo, magkaiba kami ng pananaw sa mundo. Kung kapatid ko ang hanap ay kapangyarihan at karahasan, ang gusto ko naman ay pangalagaan ang kagubatan at ilayo ang lahat sa posibleng trahedya. Tama kayo, isa akong aswang. Nagugutom ako sa laman ng tao. Pero gaano man ako kagutom, hindi ko pinapatay ang mga taong walang ginagawang masama sa akin. Kung ganun, ibig sabihin, ikaw ang balakid sa plano ni Draco. Ikaw ang gusto niyang patayin. Tama ba? Hindi lang para patayin ako, kundi para masakop din niya ang iba pang uri ng mga aswang. Hindi lamang ang mga harimodon. Kung ganun, bakit hinayaan mo pa kami makapasok sa kagubatang to? Mas mapipigilan si Draco kung hindi na lang kami nakapasok sa baryong to, di ba? Dahil pilit na hanap siya ng ibang paraan, ng ibang tao, para magtagumpay ang plano niya. At saka para pigilan siya, kailangan ko rin ng tulong ninyong 4. Tatay Jose, kaya mo ba kami dinala rito? Ay para malaman namin ang lahat ng ito. Gusto niyong makaalis dito, hindi ba? Opo. Ay kung ganon, pakinggan niyo ang sasabihin ni Lisa. At paano naman kayo makakasiguro na makakaalis kami rito oras na tulungan namin kayo? Dahil kapag nagtagumpay kayo, tuluyan ang mawawala si Draco. At kapag nangyari yun, mamamatay rin ang mga harimodon. Hindi sila magtatagal kapag wala ng kanilang pinuno. Kung ang buhay ko ay nakaugnay sa kagubatang ito, si Draco naman ay nabubuhay sa lakas ng kanyang mga alagad. Kapag nawala siya, mawawala na rin sila. Kung ganun, ano ang kailangan mo sa amin? Hindi ito magiging madali, pero kayo na lang ang natitira kong pag-asa. Oras na magtagumpay tayo, palalayain ko kayo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi pa tayo kinakain ng mga harimodon na yun. Dahil sinasakripisyo nila ang kumukulo nilang mga sikmura para sa mas malaking bagay. Bukas ng gabi ang pulang buwan, kaya kailangan na nating maghanda. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Kailangan nating bumalik sa kubo bago pa mapansin ni Draco na wala kayo ron. Gaya ng sinabi niya, dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa baryo. Pagpasok namin sa kubo, napansin ko si Kuya Jobert na nakatingin sa amin. Kahit papaano bahagyang nabawasan na ang pamamaga ng mga pasa sa kanyang mukha. Tahimik lamang siyang nakaupo nun, nakasandal sa dingding at ang bawat paghinga niya ay mabagal. Agad namang sinarado ni Tatay Jose ang pinto ng kubo. Sumilip pa siya sa maliit na siwang bago tuluyang sinara yon. Tila tinitiyak na walang nakapansin o nakasunod sa amin mula sa labas. Nang makumpirma niyang maayos na ang lahat, nagsimula nang magsalita si Lisa. Kahit tahimik lamang si Kuya Jobert sa kabilang sulok, ramdam ko noon na unti-unti niyang nauunawaan ang sinasabi nito. Kita ko sa kanyang mga mata ang mahinang pagsang-ayon
parang tahimik na pag-aproba sa planong inilalatag ni Lisa. Sa mga sandaling yon, Miss Anne, ramdam ko na bitbit ni Lisa ang lahat ng aming pag-asa. Makinig kayo. Bukas ng umaga, ihahanda na kayo ng mga harimo doon para sa pag-aalay. At ano naman ang maitutulong namin dun, Lisa? Marami. Pero hindi ko ikakaila. Delikadong gagawin nyo. May pagpipilian pa ba talaga kami? Ano bang gusto mong gawin namin? Una, kailangan ninyong malagyan ng pulbos ng pulang bato ang punyal na gagamitin ni Draco para sa seremonya bukas. Pulbos? Ano namang meron sa pulbos na yan? Matagal ko nang ginagawang pulbos na to. Mula pa sa pulang batong nahulog bilang bulalakaw. Isa itong panlaban sa mga aswang. Kapag naamoy nila ito at humalo sa dugo nila, magdudulot yun ng matinding takot at panghihina. Mga aswang. Ibig sabihin, kasama ka. Oo, hindi ako makakaligtas sa epekto ng pulang pulbos. Kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Kapag nagsimula ng pag-aalay, wala na akong magagawa para tulungan kayo. Kaya na namin din ang paglalagay ng pulbos sa punyal. Kuya, delikado yan. Baka may mangyari pa sa inyo. Hayaan yung ako na lang. Maayos na ako, Mac. Kaya ko na to. At hindi rin naman ako mag-isa. Kasama ko si Ron. Sige, Isa pa, may gagawin ka rin, Mac. At hindi ito magiging madali. ano ba yun? Kailangan mong inumin ito. Ano yan? Sandali, patingin nga. Teka, dugo to ah. Dugo ko. Ano? Bakit mo ipaiinom yan kay Mac? Dahil kailangan niyang maging malakas sa oras ng pulang buwan. Sandali, hindi ba delikado yan para kay Mac? Walang ibang paraan. Hindi ninyo kayang harapin si Draco kung mananatili kayong ganap na tao. Ano mangyayari sa akin oras na inumin ko to? Magiging isang puting gabunan ka, katulad ko. Ngunit dahil hindi dalisay ang lahi mo, hindi gagana sa iyong pulang pulbos. Makukuha mo ang kalahati ng lakas at kakayahan ko nang wala ka ng kailangang alalahanin. At kapag nangyari yon, ikaw lang ang magkakaroon ng kakayahang tapusin ang buhay ni Draco. Paano kung hindi na ako makabalik sa dati? Kailangan mong pigilan ang gutom at uhaw. Kapag nagawa mo yon, hindi ka magiging aswang na katulad ko. Pero, bakit si Mac? Delikado ito para sa kanya, kaya hindi ako papayag. Paano na lang kung hindi siya makabalik sa dati? Lisa, ako na lang kaya ang gagawa niyan. Hindi maaari. Itinakda na si Mac ang gagawa nito. Nakita ko nito sa aking pangitain. Magtiwala kayo sa akin. Sundin niyo lang ang plano at magtatagumpay tayo. Akin na. Kaya ko to. Salamat, Mac. Kapag nagtagumpay tayo, ang kaligtasan naming lahat ay utang namin sa iyo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon, Miss Anne. Parang may bubara sa lalamunan ko. Alam kong gagawin ko ang lahat para iligtas ang mga kaibigan ko. Kumpara naman sa kanila, wala naman akong pamilyang maiiwan. Walang asawa, walang anak tulad ni Kuya Jobert. Wala rin akong magulang na umaasa sa akin gaya ni Ron. At si Tatay Jose, sapat na ang ilang taon niyang pananatili sa lugar na yon. Kaya sa halip na magsalita, ibinulsa ko na lang ang maliit na bote ng dugo, Miss Anne. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Lisa ang pagpapaliwanag ng plano. Karamihan ay nakasalalay sa kaalaman ni Tatay Jose bilang albularyo. Mga dasal at ritual na siya lamang ang may alam. Sa parting yon, alam kong hindi naman yun basta haka-haka lang. Kahit ako ay mas panatag dahil alam kong mas sanay siyang humarap sa mga nilalang na tulad ng mga aswang. Kuya Jobert, subukan nating alisin ang kadena sa kamay mo. Sandali, Mac. Paano kung mapansin yan ni Draco? Mac, saan mo nakuha ang baril na yan? Sa gubatan, mahabang kwento. Tama si Ron. Masyadong agaw pansin yan. Ang mabuti pa, akin ang kamay mo, iho. Susubukan kong alisin ang kadena. Kaya nyo ho. Ilang beses na po namin sinubukan yan eh. Masyadong matibay po ang kadena. Subukan natin ang langis na dala ko. Langis? Saan nyo ho nakuha yan, Tatay Jose? Ay, kung hindi nyo natatanong, isa akong albularyo. Kaya kahit mga damo lang na sa paningin ninyo, ang isang dahon o halaman para sa akin ay may kakayahan akong pagkunan ng mga bagay na makakatulong para mabuhay sa baryong ito. Nga pala Tatay Jose, ilang taon na ho kayong napadpad dito? Paano yung pamilya ninyong naiwan? Hindi ba nila kayo sinubukang hanapin? Wala akong pamilya. Hindi ako nagkaroon ng asawa dahil mas pinili ko ang pagiging albularyo. Dumadayo ako noon sa iba't ibang lugar para manggamot lamang. Paano naman po kayo nakarating dito? Ay nako, hindi ko malilimutan ang araw na yon.
Isang sulat lang ang dumating sa akin noon. May isang pasyenteng naghihintay raw sa akin mula sa probinsya. Lumuwas ako rito para sundan ang binigay na address. Pero heto, dito ako dinala. Hanggang sa tuluyan na akong nakulong. Bukod po sa inyo, wala na po bang ibang taong napadpad sa baryong ito? Maliban sa atin, wala na. Malamang, kahit may maligaw, hindi pinapapasok ni Lisa sa kagubatan ito. Maliban sa ating apat. Dahil kailangan nila tayo. Tama. At gagawin ni Draco ang lahat. Mapunan lang ang sikmura niya at maging mas malaya. Kapag nangyari yon, lahat ng tao ay mapapahamak. Pati na ang pamilya natin. Kita ko noon ang takot sa mga mata ng mga kaibigan ko, Miss Anne. Lalo na kay Kuya Jobert na alam kong nangungulila sa kanyang mag-ina. Mahigpit kong iniipit ang kamay ko sa loob ng aking bulsa kung saan hawak ko yung bote. Nang hindi ko na mapigilan ang aking emosyon, agad akong lumabas ng kubo at dumiretso sa kagubatan para sana magpakalma muna. Pero bigla akong napahinto nang marinig ko ang mga boses di kalayuan. Agad ko yung sinundan, Miss Anne, lalo na nang mabosesan ko si Lisa. Hindi naman ako nabigo dahil habang nakatago ako sa likod ng isang malaking puno, dinig na dinig ko ang usapan nilang dalawa. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo, Lisa? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ako maluloko. Alam kong may binabalak ka. Hindi mo ako katulad, Draco. Kung ano man ang binabala ko, alam mong para sa ikabubuti ng lahat yon. Talaga bang wala ka na sa sarili mo? Kalahay kita, Lisa. Kapatid kita. At dapat isa lang ang pananaw natin sa mundo ito. Bakit ba palagi mo akong kinakalaban, ha? Dahil puro pagkamakasarili mo lang ang inuuna mo. Ang mga taong yon, Draco, lahat sila ay may buhay. Lahat sila ay may mga pamilyang naghihintay sa labas. Anong karapatan mong kunin yun sa kanila para lang sa ambisyon mong sakupin ang mundo? Ano mo pakialam ng lahi natin sa kanila? Nabuhay tayo sa mundong ito bilang mga aswang. Mga aswang na nabubuhay para sa laman ng tao. Tama na, Draco. Hindi mo ikamamatay ang hindi kumain ng sariwang laman. Kaya mong mabuhay sa hayop. Alam mong hindi ako nagkukulang para ibigay yun sa'yo at sa mga alagad mo. Hindi ang mga hayop na yan ang kailangan ko. Kung ganon, gawin mo ang gusto mo. At gagawin ko ang akin. Huwag mo akong tinatakot, Lisa. Alam mo kahit ano pang gawin mo, hindi ako magpapatalo sa'yo. Malakas lamang ang loob mo dahil nandito ang mga alalay mo. Pero kung wala sila, wala kang magagawa kundi tiisin ang gutom at makulong sa baryong ito. Napaurong ako sa gulat nang biglang ilabas ni Draco ang kanyang matutulis na kuko at itinusok yon sa tiyan ni Lisa. Napanganga ang puting gabuna noon. Umagos ang dugo mula sa kanyang tiyan at bumagsak siya sa lupa. Ngunit biglang gumalaw ang mga ugat ng punong kalapit nila at pumulupot yon sa katawan ni Draco hanggang sa kanyang mga kamay at leeg. Hindi ako makapaniwala na nanonood sa mga pangyayari noon, Miss Anne. Pero hindi ko talaga maalis ang paningin ko, lalo na nang kumuha si Lisa ng isang malapad na dahon. Sandali siyang bumulong. Hinipa ng kanyang kamay at nang ibukan niya ito, pulbos na yung dahon. Sunod ay inilapat niya yon sa kanyang tiyan at doon ay kusang humilom ang sugat. Nakuha mo ng gusto mo, Draco. Nandito na ang mga hiniling mong alay. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Matagal na ako nagtitimpi sa iyo, Lisa. Kaya oras na magtagumpay ako. Ikaw ang una-una kong aalisin sa mundo ito. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. Talaga ba? Paano kung matapos kitang pasrangin, sunod ko ang nilalang na alam kong matagal mo nang inaasam na makasama rito? Anong ibig mong sabihin? Alam kong matagal mo nang pinipigilan makapasok sa kagubatan ito ang mga tao. Pinoprotektahan mo sila laban sa akin. Kaya ano nagpabago sa isip mo at bigla mong hinayaang makapasok ang tatlong lalaking yon? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Draco. Alam kong nahuhumaling ka sa isa sa kanila, Lisa. Kaya oras na malaman ko kung sino sa kanila yon, sisiguraduhin kong paparusahan ko siya sa mismong harapan mo! Malakas ang kabog ng dibdib ko noon, Miss Anne. Para bang biglang gumuho ang pag-asa ko mula sa nabuo naming plano.
Nang akmang tatalikod na sana ako para umalis, nagulat ako nang may 2 harimo doon na nakaabang sa akin. Bago pa ako makatakbo, nahila na nila ang balikat ko palabas ng aking pinagtataguan. Pinaluhod nila ako sa harap ni Draco kung saan naroon din si Lisa na gulat na gulat. Hindi nagsalita ni isa sa kanila. Malamig lamang nang umisi si Draco. Pagkatapos ay sinenyasan ng mga harimo doon na hilahin ako kasama nila. Dinala nila ako sa malaking kubo, Miss Anne. At habang hinihila ako ng 2 harimo doon, gulat na nakita ako ni na Kuya Jobert na kalalabas lamang noon sa kubo. Pagpasok namin, sinalubong kami ng napakaraming harimo doon sa loob. Sumisigaw silang lahat noon, Miss Anne. Lahat din ay nakatitig sa akin para bang tuwang-tuwa sa aking presensya. Nang bitawan ako ng 2 harimo doon na may hawak sa akin, ipinagtulakan naman ako ng iba pa hanggang sa makarating ako sa gitna kung saan naroon si Draco. Mac, ilang taon din ninyo akong pinaghintay sa pagdating ninyo. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito? Wala namang espesyal. Isang munting kasiyahan lang. Sabihin na natin gusto kong subukin ang katulad mo. Gusto mo akong patayin? Ganun ba? May tamang oras para sa lahat, bata. Sa ngayon, hindi mo pa katapusan. May espesyal na araw akong idilaan para dyan. Gusto ko lang makita ang tibay mo sa ngayon. Alam mo wala akong laban sa'yo, Draco. Tao lang ako. Isa kang gabunan. Huwag kang panghinaan ng loob, Mac. Alam kong kayang-kaya mo to. Simple lang naman. Wala ka lang gagawin kundi huminga. Ano man ang gawin ko sa'yo, hindi ka pwedeng mamatay. Naintindihan mo? Mariin akong napalunok noon, Miss Anne. Ramdam ko ang panginginig ng bawat kalamnan ko. Pero nang pumwesto na si Draco sa gitna, inihanda ko na rin ang sarili ko. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sunod-sunod ang tama ng mga atake niya sa akin. Kung hindi suntok, sipa o kalmot. Sa bawat tama, para akong nauubusan ng hininga noon, Miss Anne. Ramdam ko ang tigas ng lupa sa tuwing bumabagsak ako. At hindi pa man ako nakakabawi, agad akong binubuhat ng mga harimo doon at ibinabalik sa gitna. Paulit-ulit yon, Miss Anne. Hanggang sa tuluyan akong hindi makatayo mula sa pagkakasalampak ko sa lupa. Wala na akong kalakas-lakas pang bumangon noon. Ang tanging gusto ko na lang ay matapos ang lahat ng sakit sa aking katawan. Nang subukan kong idilat ang mga mata kong nanlalabo, naaninag ko sina Kuya Jobert na nakikipagsiksikan sa mga harimo doon para lapitan at tulungan ako. Ngunit mahigpit silang hinawakan at tinigilan ng mga harimo doon na makalapit sa akin. Bigla ko naalala ang bote na ibinigay ni Lisa. Nakasiksik lamang yon sa bulsa ko noong mga oras na yon. At alam kong sa isang mabilis na pagkakataon ay kaya ko yung inumin. Ngunit mapakla na lamang akong napangiti. Hindi ako kumilos at hinayaang hilain ako ng 2 harimo doon palabas ng kubo. Agad namang lumapit sa akin sina Kuya Jobert at Ron. Kita ko ang pag-aalala sa mga mukha nila noon. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at dahan-dahan akong itinayo. Inalalayan nila ako hanggang sa makabalik kami sa tinutuluyan naming kubo. Pagpasok namin sa loob, naroon na si Lisa. Tahimik na nakatayo. Para bang matagal na siyang naghihintay doon, Miss Anne. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya noon. Hindi ko maintindihan kung awa ba yon, pag-aalala, o kung ano paman. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Marami pa siyang bagay na hindi sinasabi sa amin. Iwan niyo muna kami. Gagamutin ko muna si Mac. Hindi naman kailangan. Sige na, Mac. Mas mapapanatag kami kung alam naming magagamot ang mga sugat mo. Sige na nga. Sige, maiwan muna namin kayo. Halika, maupo ka muna rito. Salamat. Siya nga pala, may gusto sana akong itanong. Ano yun? Kung magtatagumpay kami, paano kami makakasiguro na makakalabas kami sa kagubatang to kung silyado ang daan? Hindi mo kailangang alalahanin yon. Kusang mawawalang proteksyon ko sa kagubatan oras na manghina ako. Ganun ba? Paumanhin nga pala sa ginawa ni Draco. Mas mabuti na rin siguro na nangyari to. Ngayon, may dahilan na akong inumin ng dugo mo at harapin siya para gantihan. Matagal na nagtitimpi si Draco. Malakas kumpara sa maraming uri ng mga aswang. At kung wala ako,
Hindi niya na kailangan ng pagpula ng buwan para sakupin ang mundo. Ibig mong sabihin, takot siya sa'yo? Hindi. Walang kinatatakutan ang isang itim na gabunan. Pero maingat siya. Hindi siya susugod kung hindi siya siguradong mananalo. Kaya pala kaya niya maghintay ng ilang taon para sa planong to. Marami na siyang isinakripisyo para sa pag-aalay. Para sa pangarap niyang sakupin ang mundo. Kahit ang inang bangkilan, nagawa niyang patayin. Para mapasailalim sa kanyang mga harimodon. At ngayon, ikaw naman ang susunod niyang papatayin? Ganun na nga. Alam niyang kaya kong pantayan ang lakas niya. At alam din niyang hindi ko siya hahayaang makaalis dito hanggat nabubuhay pa ako. Kung ganon, bakit hindi mo na lang siya unahan? Gaya ng sabi ko, kaya kong pantayan ang lakas niya. Pero hindi ibig sabihin nun na mas malakas ako. Kung ganon, paano ko siya matatalo? Kalahati lang ng kakayahan mo ang makukuha ko oras na inumin ko to, di ba? Kaya nga nandyan ang mga kaibigan mo. Pati na rin si Tata Jose. Lahat sila may papel sa laban nito. Hindi mo kailangang mag-isa. Sana nga tama ka, Lisa. Magtiwala ka sa sarili mo, Mac. Magtiwala ka sa kakayahan mo. At sa mga taong handang tumindig sa tabi mo. Sandaling lumingon ako sa kanya noon. Hindi ko maipaliwanag, Miss Anne, pero may kakaibang tono sa paraan ng pagsasalita niya. Malambing, mahina, pero may haplos. Para bang sinusubukan niya akong pakalmahin. Napatingin naman ako sa kamay niyang may pinulbos na dahon. Sinundan ko yon hanggang sa ilapat niya sa aking pisngi, sa braso kong may kalmot at maging sa aking likod. Kung wala ako sa sitwasyon na yon, malamang ay namangha ako sa mabilis na paghinom ng sugat. Pero mas pinili kong ibalik ang tingin sa mga mata ni Lisa. Narinig ko kayo ni Draco kanina. Narinig ko ang sinabi niya na isa sa amin ang hinihintay mo. Anong ibig niyong sabihin, Lisa? Walang katotohanan ng mga narinig mo galing sa kanya, Mac. Gusto kong maniwala sa'yo, Lisa. Lalo na't habang nandito kami sa baryong to, wala na kami ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa'yo. Pero pakiramdam ko, may itinatago ka sa amin, Lisa. Kaya paano kita pagkakatiwalaan ng buo? Wala akong tinatago sa inyo. Pero bakit kami ang napili mo? Naipaliwanag ko na yan sa inyo, hindi ba? Hindi. Ang gusto kong malaman ay kung bakit kami. Bakit kailangan mo maghintay ng 5 taon para magpapasok ng ibang tao dito sa baryong to? Sigurado naman akong hindi lang kami ang napapadpad sa kagubatang to sa loob ng 5 taon. Mac, alam kong mahirap tanggapin ang mga nangyayari sa inyo ngayon. Pero subukan mong magtiwala sa akin. Hindi ko alam, Lisa. Handa akong magbuwis ng buhay para sa mga kaibigan ko pero hindi ko mapigilang isipin. Pwede namang hindi kami ang napunta sa posisyong to. Naiintindihan ko kung natatakot ka. Hindi lang ako basta natatakot, Lisa. Ang totoo, hindi ako natatakot na mamatay para sa mga kaibigan ko. Pero natatakot ako makaligtas sila at maiwan ako dito sa loob ng buhay. Natatakot ako na bumalik sa punto ng buhay ko na ako na naman ang maiiwan mag-isa. Kaya please lang, Lisa, kung may iba kang intensyon, sabihin mo na sa akin. Ngayon din, para kahit papano ay handa ako. Mac, ginugulo mo lang ang isip mo. Nasa panig niyo ako. Patunahin mo sa akin. Ano? Patunayan mo sa akin. Ngayon din, na mali ang hinala ko sa'yo. Sabihin mong mali ako sa iniisip kong ang kapalit ng pagtulong mo sa amin ay ako mismo. Na ang bahalak mo ay gawin ako isang gabunan at isama sa mundo mo. Ay, hindi. Alam kong hindi totoo ang sagot mo na yan. Mac, hindi. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kontroladong nararamdaman ko. Gaya ninyong mga tao, may kakayahan din kaming magkaroon ng koneksyon sa iba. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala kahit anong gawin mong pagtulong sa amin, hindi ko kayang ibigay ng buong tiwala ko sa iyo. Kasi tama pala talaga na may iba kang pakay. Hindi ko intensyon na mapahamak ka. Maniwala ka sa akin. Oo, aaminin ko. Sinadya kong ikaw ang piliin na mapadpad dito. Pero hindi dahil gusto kitang mapahamak. Kundi alam ko rin na kumpara sa iba, may kakayahan kang lumaban. May tapang ka na wala sa iba. Alam ko namang wala kang tiwala sa akin. Ramdam ko yon. Pero pangako sa iyo, hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Mapakla na lamang akong napangiti sa kanya noon, Miss Anne. Mabilis akong tumango hanggang sa maging pag-iling. Sunod ay tumayo ako at lumayo sa kanya. Walang sinabing kahit ano pa bago lumabas ng kubo. Paglabas ko, kita ko naman agad sina Kuya Jobert na may yakap-yakap na mga prutas sa kanilang mga braso. Ang ilan ay nakalagay pa sa damit ni Ron na siyang ginawang sisidlan.
Nag-uusap ang mga ito, nakangiti. Kahit na hindi nawawala ang takot sa kanilang mga mata. Nang makita nila ako, agad silang tumakbo palapit sa akin. Sa una, gulat na napatulala pa sila nang mapansin ang hilom kong mga sugat noon. Wow, ang galing. Wala na agad ang mga sugat mo, Mac. Tama ka nga, Tatay Jose. Mas magaling nga sa'yong manggamot si Lisa. Aba, wala naman akong kapangyarihang katulad niya. Umaasa lang din naman ako sa mga halamang gamot at orasyon. Nga pala, Mac. May dala kaming prutas. Halika, kumain muna tayo. Hindi na. Mamaya na ako. Ha? Bakit? Wala naman. Magpapahangin muna ako. Sandali. May problema ba, Mac? Wala, kuya. Sigurado ka? Pwede mo namang sabihin sa amin kung may problema. Wala talaga, kuya. Huwag mo nang isipin. Ayos lang ako. May kinalaman ba yan sa boteng ibinigay sa'yo ni Lisa? Wala. Mac, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Alam mo, mas mabuti pa ibigay mo na sa akin yan. Ako na ang gagawa. Hindi rin naman talaga ako sa ngayon na ikaw ang sumabak sa ganitong delikadong bagay. Diyos ko, napakabata mo pa. Paano kung hindi ka makabalik sa dati? Hindi, kuya. Kaya ko na to. Ako nang bahala. Sige na. Kumain na muna kayo. Mamaya na ako. Hayaan nyo na muna siya. Kailangan rin niyang makapagpahinga at makapag-isip sandali. Dumiretso ako noon sa bukana ng kagubatan para mapag-isa. Sa puntong yon, akala ko kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng lugar na walang nakatingin sa akin. Yung tahimik at tanging tunog ng mga dahon lang ang maririnig ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi saan kailangan ko ng kahit katiting na bagay na magpapaalala sa akin ng buhay. Kaya nang makarating ako sa isang malaking tumbang puno, doon ako naupo. Sumandal ako sa magaspang na katawan nito at tumingala sa maliwanag na kalangitan. Pinikit ko sandali ang mga mata ko noon. Umaasang kahit saglit ay mabigyang linaw ang isip ko at matulungan akong malaman kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin. Pero imbis na ginhawa, lalo lamang akong nalungkot, Miss Anne. Doon ko biglang narinig ang mahinang yabag sa likod ko. Agad akong kinabahan sa pag-aakalang mga harimudon yon, pero paglingon ko, si Kuya Jobert pala. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit lang siya at tahimik na naupo sa tabi ko. Saglit kaming parehong nakatingin sa lupa. Walang imik. Rinig ko ang mabagal niyang paghinga noon. Sa una, puro katahimikan lang ang namagitan sa amin. Pero kalaunan, siya na rin ang naunang nagsalita. Heto, kumain ka muna kahit isang prutas lang. Kailangan nating makakuha ng lakas para bukas. Okay lang ako, kuya. Ano ka ba? Sa ating lahat, ikaw ang kailangang may lakas. Kaya sige na, kahit isang prutas lang, malaking tulong na yun sa katawan mo. Salamat. Mac, alam ko naman kung gaano kahirap itong kailangan mong gawin. Hindi naman ako tanga para hindi isipin na posible kang hindi na bumalik sa dati. Oras na ininom mo ang dugo ni Lisa. Alam kong natatakot ka sa posibleng mangyari sa'yo. Pero kailangan, kuya. Kumpara sa inyo na ron, wala naman naghihintay sa akin sa labas. Iniisip ko nga, kapag nawala ako, parang wala namang makakapansin. Huwag mong sabihin yan. Pamilya mo kami ni Ron, Mac. Pag nawala ka, hindi namin kakayanin. Kaya hanggat kaya mong huwag gamitin ang bote ng dugo ni Lisa, huwag mong gagawin. May iba pa bang paraan, kuya? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi kakayanin ng konsensya ko kung gagawin mo yan. Paano ba kasi tayo napadpad sa baryo na to? Yun nga ang masakit eh. Ang sama na nga ng mundo, tayo pang napunta sa ganong sitwasyon. Tayo pa na araw-araw lang namang lumalaban ng patas sa buhay. Ang dami namang masasamang tao sa mundo. Pero bakit nga ba hindi na lang silang napunta sa ganitong sitwasyon, ano? Sa tingin mo ba, may masamang tao na susunod sa kagubatan na to para hanapin ang kaibigan nila? May punto ka. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyong dalawa. Salamat dahil hinanap niyo ako kahit alam niyong delikado. Wala yun, kuya. Minsan mo na akong iniligtas. Kaya hindi ako magdadalawang isip na suungin ang kagubatan na to para iligtas ka rin. Yun nga lang, pasensya ka na kasi imbis na iligtas ka, pare-pareho pa tayong nakulong sa baryo na to. Ano ka ba? Kahit sino naman siguro hindi makakaligtas sa baryong to. Pero minsan naiisip ko, sana hindi ko na lang kayo tinawagan noon. Sana hindi ko na kayo binigyan ng dahilan para hanapin ako. Napahamak pa kayo dahil sa akin. Ano ka ba, kuya? Hanggat hindi ka nakakabalik, hindi rin naman kami titigil sa paghahanap sa iyo. Oo nga naman, Kuya. Oh, anong ginagawa mo rito, Ron? Ano pa? Umabol sa inyo.
Iniwan niyo ba naman ako kay Tatay Jose? Pero seryoso kuya, kahit hindi ka tumawag noon, hahanapin at hahanapin ka pa rin namin. Lalo na si Mac. Hindi yan makakatulog ng maayos hanggat hindi ka nahanap. At alam mo naman, kapag nagdesisyon yan, wala na akong choice. Kasama na ako. Loko ka talaga. Totoo naman kasi. Kung ganon, salamat sa inyo. Siya nga pala, kung halimbawa at hindi ako makakabalik sa dati, sa pagiging tao, oras na inumin ko to. Mac, Kuya, gusto kong maging handa sa kahit ano man ang mangyari. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na, salamat. Hindi ko akalain na darating kayo sa buhay ko. Lalo na noong mga panahong nawawala na talaga ako ng pag-asa. Alam nyo, kung hindi ko kayo nakilala, baka nga wala na ako. Ikaw lang naman kasi ang ilap-ilap nun eh. Alam mo, naalala ko, tayo lang ang pinakabata noon sa trabaho. Kaya gustong gusto kitang kaibiganin. Pero ikaw naman, para kang dalaga. Ang hirap suyuin. Ay, Diyos ko. Hindi ko naman itatanggi yan. Sino ba naman kasi ang matutuwa sa'yo nun eh? Ang ingay mo. loko talaga kayo. Basta, ano man ang mangyari, walang iwanan. Ililigtas natin ang mga sarili natin at sama-sama tayong lalabas dito. Alalahanin ninyo, magiging ninong pa kayo ng anak ko. Mac! Tatay Jose, bakit po? Kailangan na nating maghanda. Nasa kani-kanilang kubo na ang ibang mga harimo doon. Pagkakataon na natin ito para malagyan ng pulang pulbos para sa gagamiting punyal bukas. Sige ho, susunod na kami. Sige. Paano ba yan? Mukhang kailangan na talaga nating magpaalam sa isa't isa para kung ano man ang mangyari kinabukasan. Walang magpapaalam. Makakalabas tayong tatlo dito, di ba? Tandang-tanda ko pa rin ang bigat sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa noong mga panahong iyon, Miss Anne. Alam ko naman kasing pare-pareho kaming gustong makaligtas mula sa baryong yon. Pero alam din naming may posibilidad na may isa sa amin na hindi na makakabalik. At sa isip ko noon, handa na akong siguraduhin na ako lang ang mawawala kung kinakailangan. Sa simpleng usapan naming magkakaibigan, doon ko mas malinaw na naunawaan kung gaano sila kahalaga para sa akin. Kahit isipin ko pa lang na isa sa kanilang maiiwan sa baryong yon, alam kong hindi ko rin kakayaning tanggapin kahit pa sabihin na nakaligtas ako. Mas kaya ko pang dalhin ang masaklap na kapalaran ko mag-isa kesa mabuhay na may konsensyang isa sa kanila ang naiwan para lang iligtas ako. Nang gabing yon, matapos kaming bumalik sa kubo, nakahanda na kaming apat. Dahan-dahan kaming dumaan ni Tatay Jose sa likuran ng mga kubo. Tahimik naming ginamit ang ginawa niyang labdik na may balang tinik na halaman na binabad niya sa kamandag ng ahas na matagal niyang inipon habang nakakulong siya sa baryong yon. Habang nakapwesto kami sa dilim, sa kabilang dako naman ay nakaabang sina Kuya Jobert at Ron. Hinihintay lang nilang mawala ang atensyon ng mga harimo doon na nakapalibot sa maliit na entablado, kung saan sa ibabaw noon nakatusok sa maliit na mesa ang punyal na gagamitin sa pag-aalay para sa pagsapit ng pulang buwan. Nang mapansin ko ang dalawang harimo doon na medyo nakahiwalay sa iba, sinenyasan ko si Tatay Jose. Hindi na niya kinailangang magtanong at tumango na lamang siya sa akin. Huminga naman ako ng malalim, pinikit ang isang mata at sinipat ang pwesto ng isang harimo doon. Nang bumagsak ito, nakalikha yon ng ingay. Napalingon ang iba nilang kasamahan. Dalawa sa mga bantay ang lumakad papunta roon para tingnan yung nangyari. Pero bago pa nila maunawaan ang sitwasyon, isa pa ang bumagsak sa kabilang panig dahil sa pag-asinta naman ni Tatay Jose. At dahil doon, nagawa naming paalisin sa entablado ang natitirang bantay. At habang abala sila sa pag-imbestiga sa ingay, mabilis na kumilos sina Kuya Jobert at Ron. Naging lookout si Ron habang si Kuya Jobert naman ay agad na binalot sa telang may pulbos na pula ang punyal. Maingat niyang kinuskos ang talim. Tiniyak na napahiran ang bawat gilid nito. Pagkatapos noon, mabilis silang tumakbo palayo. Kami naman ni Tatay Jose ay kumilos na rin pabalik sa kubo. Pagdating doon, agad kaming nagkunwaring natutulog. Ilang minuto lang ang lumipas nang biglang bumukas ang pinto.
Isang harimudon ang pumasok at isa-isa kaming sinuri. Muntik na tayo ron Ang importante, hindi nila tayo napansin. At nagawa natin ang paglalagay ng pulang pulbos sa punyal. Magaling! Nagawa natin ang unang hakbang. Bukas, ay sana gabayan tayo ng Diyos para mapagtagumpayan nito. Ano man ang mangyari bukas, lagi niyong sisiguraduhin ang kaligtasan niyo. Anong ibig sabihin mo, kuya? Ang ibig kong sabihin, mas mabuti kung siguraduhin muna natin ang kapakanan ng sarili natin bago ang isa't isa. Lalo ka na, Mac. Ha? Hindi mo kailangan gawin ang bagay na alam mo ikakapahamak mo. Hindi mo kargo ang buhay namin. Mas mabuti kung ang isipin natin ay kung paano natin maililigtas ang sarili natin. Hindi ko alam kung bakit iba ang kutob ko noon sa mga salita ni Kuya Jobert. Pero hindi ko rin sila ginulo pa, kaya naman hinayaan ko na silang magpahinga muna habang ako naman ay nanatiling nakasandal sa aking pwesto. Habang nagpapalipas ako ng oras ng gabing yon, nakarinig ako ng ingay mula sa labas. Nang sumilip ako sa siwang ng bintana, kita ko ang paghila ng mga harimudon kay Lisa. Kumakawala ito. Nagpupumilit na makaalis sa makapal na kadenang nakaikot sa kanyang katawan. Ngunit alam kong wala akong magagawa. Isa pa, malinaw na sinabi na rin sa amin ni Lisa noon na kailangang mangyari yon. Kaya naman bumalik ako sa aking pwesto. Kinapa ang bote sa aking bulsa at sandaling nagdasal na sana magawa kong makabalik sa pagiging tao oras na inumin ko ang laman ng boteng yon. Sa pag-iisip ko, tuluyan na pala akong dinalaw ng antok. Kinabukasan, nagising kami sa malakas na kalabog ng pintuan. Pumasok doon ang 4 na harimudon at walang sabi-sabing hinila kami palabas ng kubo. Huminto lamang sila nang madala na nila kami sa itaas ng maliit na entablado kung saan may 4 na kahoy na nakatayo sa bawat sulok at doon kami iginapos. Hindi nagtagal ay umakyat doon si Draco. Malawak ang ngiti niya ng araw na yon, Miss Anne, at kasunod niya si Lisa. Nakagapos ng tali ang kanyang katawan ngunit tahimik lamang siyang sumusunod sa pagtulak sa kanya ng mga harimudon hanggang sa makaakyat. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng pinakahihintay ko. Ang araw kung saan mawawala na ang lahat na balakid sa akin at tuluyan ko nang masakaw ang mundo. Total, mamamatay na rin naman tayo. Pwede na ba ako magtanong? Bron, ano ba? Bukod sa sikmura mo, Draco, ano ba ang punto kung bakit gusto mo sakupin ang mundo? Sino ka naman, bata, para questionin ako? Wala naman. Ang totoo, hindi ko nga alam kung bakit ako nandito. Wala namang special sa akin para maging alay. Pero gusto ko lang naman malaman kung ano bang hinahanap mo talaga, Draco. Pagkain, kalayaan, o baka naman naghahanap ka lang ng mga nilalang na natatakot sa'yo. Kasi alam mo, sa totoo lang, nakakatakot ka nung una. Pero ngayong nakaharap na kita ng malapitan, mas nakakatakot pa nga si Lisa kaysa sa'yo. Anong sinabi mo? Mawin mo ang sinabi mo, bata! Bron, ano ba ginagawa mo? Mapahamak ka. Itiko mo nga yung bibig mo. Ano ka ba, kuya? Mamamatay na tayo. Iisipin pa ba natin ang nararamdaman ng itim na gabulan na ito? Anong nakakatawa? Anong itinatawa mo, ha? Mac! Pasensya na, hindi ko mapigilang matawa. Sa ilang araw kasi namin dito sa baryo mo. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ka pala nakakatakot. Sa totoo lang, nakakaawa ka. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong hilahin ko ang dila mo ngayon din. Sinong tinakot mo, ha? Alam mo, Draco, isa ka lang namang aswang na uhaw sa atensyon. Kung magtagumpay ka man ngayong gabi at makalabas ka ng kagubatang to para mambiktima ng mga inosenteng tao, tandaan mo, may 4 na tao kang kinailangan bago ka nakarating dito. Dahil mahina ka at hindi mo kayang gawin to nang wala kami. Mac, tama na. Masasaktan ka lang lalo sa ginagawa mo. Muling pagkakataon mo na ito, Mac. Oras na marinig ko pa muli ang boses mo, babago na ang Diyos ng pulang buwan ngayong gabi at hindi ka na makakasigaw pa dahil pinutol ko na yung dila mo. Tigilan mo sila, Draco! Biktima mo sila ng kasamaan mo! Hindi mo sila
mga alipin para utusan at pigilan ang kanilang emosyon. Matagal ka nang balakid sa plano ko, Lisa. Sa bawat takbang ko, lagi kang nakaharang. Pero ngayon, wala ka na magagawa. Oras na bumaba ang Diyos ng pulang araw at tanggapin ang mga alay ko. Pati ikaw ay luluhod sa akin. Diyos ng pulang araw? Sinong niloloko mo, Draco? Wala ka namang Diyos! Sarili mo lang ang sinasamba mo! Hindi ko kailangan sambahin ang Diyos para ipagkaloob niya ang gusto ko. Ilang henerasyon akong naghintay. Sapat na yon para ipagkaloob ng Diyos ang aking hiling. At ngayong gabi, masasaksihan mo kung paano ko siya gigisingin gamit ang mga sariwang dugo ng mga taong aking alay. At kapag nangyari yon, ako mismo ang magiging sisidlan ng lakas niya! Kung kailangan kong mamatay para makita mong mali ka, gagawin ko. Pero tandaan mo ito, ang kapangyarihang kinuha sa dahas ay parating may kapalit. At kapag dumating ang oras na yon, pagsisisihan mo ang iyong mga desisyon. Dahil imbes na may kalayaan ka sa baryong ito, baka makulong ka pa sa kapalarang hindi mo magugustuhan. Sabihin mo yan sa akin nang wala ang mga alay nito dahil baka matakot na ako. Pero ngayon na andito sila, alam kong alam mo na magtatagumpay ako! Hindi na sumagot pa noon si Lisa. Hinayaan lamang niya na igapos siya ni Draco sa poste na nakapwesto sa gitna. Nang matapos, agad din kaming iniwan ni Draco doon, Miss Anne. Tahimik lamang kaming 5. Bawat isa sa amin ay parabang hinihintay na lamang ang susunod na mangyayari. Lumipas ang oras. Si Tatay Jose ay pikit at tahimik na bumibigkas ng mga dasal. Si Kuya Jobert at Ron ay parehong nakasandalang ulo sa poste. Halata ang pagkainip at nakumpirma ko yon sa malalalim nilang pagbunot ng hininga. Hanggang sa biglang bumuhos ang ulan. Sa tansya ko, mga 4:00 ng hapon noon, Miss Anne. Medyo madilim na ang paligid, lalo na't makapala ang ulap sa itaas. Ngunit sa pagpatak ng ulan, lumapit si Lisa sa gitna. Hindi kayo ang pinili ng Diyos para maging alay! Hindi kayong dalawa, Ron at Jobert! Ha? Anong ibig mong sabihin? Niloko ko si Draco para isipin niyang kasama kayo sa alay niya. Ginawa ko yun para hindi niya kayo saktan. Lisa, anong sinasabi mo? Alam kong hindi ito ang tamang oras para dito. Pero gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Patawad dahil napunta kayo sa ganitong sitwasyon. Tama ka, Mac. Pwede namang hindi ko na kayo pinapasok dito. Pero dahil sa kagustuhan kong kalabanin si Draco, ipinahama ko ang mga buhay niyo. Sandali. Sinasabi mo bang hindi kami dapat maging alay? Oo, hindi kayo alay ni Ron. Kung hindi kami alay, bakit mo hinayaan kaming mapadpad dito? Dahil Dahil si Mac ang susunod na alay. At para madala ko siya dito, kakailanganin ko kayo mga kaibigan niya. Ano? Ibig sabihin mo ba, dalawa lang dapat ang alay? Isa lang ang alay para sa hiling ni Draco. Si Tatay Jose yun. Dahil ang tunay na alay na kailangan ng Diyos ng pulang araw ay isang taong may dala ng maraming karunungan. Kumbaga hindi lamang simpleng tao. Eh si Mac, para saan naman siya? Bakit kailangan mo siya? Para kapag naganap ang pag-aalay at tuluyan akong mapatay ni Draco, siyang makakatawag sa akin pabalik. Bakit naman? Paano naman niyo magagawa yun? Dahil matagal ko na siyang sinusubaybayan at nakatakda siyang samahan ako sa mundo ko. Nababaliw ka na. Ibig mong sabihin, ang gusto mong mangyari una pa lang ay kunin ng kaibigan namin. Si Raulo ka pala eh. Alam kong maling ginawa ko. Hindi ko na dapat kayo dinamay. Pero wag kayong mag-alala. Hindi na importanteng buhay ko ngayon. Ang gusto ko na lang ay matapos ito. Ang gusto ko na lang ay masiguro na wala ng inosenteng dugo ang mabibiktima ng kapatid ko. Maniwala kayo sa akin. Sinong maniniwala sa'yo ngayon? Niloko mo kami. Dahil sa'yo, nasa peligro ang mga buhay namin. Napakamakasarili mo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng bagay. Isa lang naman siyang puting gabunan. Hindi niya kayang harapin ang lahat ng kasamaan sa mundo ng mag-isa. Kahit ang mga katulad niya ay kailangan din ng tulong. Tatay Jose, naririnig mo ba ang sarili mo? Kinakampihan mo pa ang gabunan na yan? tama na. Tama na! Andito na tayo, Mac. Baliktarin man ang mundo. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kanya. Paano kung niloko lang pala tayo ng aswang na yan? Ang mahalaga,
ay hindi natin hinayaang mamatay tayo nang walang ginagawa. Matapos kong sabihin yon, biglang natahimik ang lahat, Miss Anne. Pero ano nga bang magagawa naman kung una pa lang pala ay planado na ang lahat? At isa pa ako sa naging dahilan kaya maging ang mga kaibigan ko ay nasa panganib. Tumakbo ang oras hanggang sa dumilim na ang kalangitan. Humanay ang lahat ng mga harimudon sa paligid namin. Maya-maya ay umakyat na si Draco. Sumigaw siya at malakas na sinabi sa lahat ang kanilang plano. Habang nakikinig ako noon ay hindi ko mapigilang mangilabot, Miss Anne. Hindi ko akalaing magagawa akong masaksihan ang ganoong klaseng seremonya ng mga aswang. Hindi nagtagal. Nagsimula silang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kasabay noon ang paglapit niya sa amin. Hawak ang punyal na hinugot mula sa lamesa. Doon ay isa-isa kaming nilapitan. Pilit na ibinuka ang aming mga palad at hiniwa yon ng malalim. Pigil ang pagsigaw ko noon, Miss Anne, at halos mangilid ang luha ko sa sobrang sakit. Nang pumatak ang dugo, isinahod ni Draco ang isang basong gawa sa tanso. Pinaghalo-halo ang mga dugo namin sa lalagyang yon at pagkatapos ay kanyang ininom. Muling lumakas ang mga salitang kanilang binibigkas hanggang sa lalo pang dumilim ang kalangitan at ang bilog na buwan ay unti-unti nang naharangan ng pula. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko noon, Miss Anne. Isang makapal na usok ang nagmula doon at bumaba. Pumalibot sa amin at pagkatapos ay nahati yon sa apat at pumasok sa aming mga bibig. Tirik ang mata at hindi makahinga na para bang sinasakal ako noon. Pero hindi yon nagtagal. Matapos na parang umikot ang usok na yon sa katawan ko ay bigla rin itong lumabas. Bumalik pa itaas kasama ng mga sigaw na hindi ko alam kung saan nagmumula. Anong nangyayari? Bakit? Ano to, Lisa? Anong ginagawa mo? Gaya ng sabi ko, hindi ka magtatagumpay, Draco! Hindi! Hindi pwede! Ilang taon ako naghintay para dito! Hindi! Wala ka nang magagawa pa, Draco! Ito na ang huling araw mo! Sandali. Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Bakit wala akong lakas? Yun ay dahil tumatalab ng pulang pulbo sa katawan mo! Ano? Ngayon na! Pagkatapos niyang isigaw yon, ginamit ni Lisa ang natitira niyang lakas at isang malakas na puwersa ang lumabas sa katawan niya at nakalas ang aming mga gapos. Nang tingnan ko ang mga harimudon sa paligid, handa na silang lumaban. Humanda na rin naman sina Kuya Jobert at Ron, hawak ang latigo na may balang tinik. Si Lisa naman ay agad na nahila ni Draco palayo. Gamit ang huling lakas, sinakal siya nito ng mahigpit. Ako naman ay nanatili sa maliit na tabla at humarap kay Tatay Jose na nagsimula ng bumulong ng mga ritual. Nang nasa tamang tiyempo na, tsaka ako inilabas ang pote. Ngunit iinumin ko na sana yon nang biglang tabigin ni Kuya Jobert ang kamay ko. Hindi ako makapapayag na isa sa mga gabunan na yan ang magtagumpay. Kung hindi tayo makakaligtas dito ng sama-sama, mamamatay tayo ng sama-sama. Pero Mahina ngayon si Lisa. Ibig sabihin, bukas na ang daan palabas ng gubat na ito. Tumakbo na tayo tumakas habang mahihina pa ang mga harimo doon. Pero Kuya Jobert, kapag hindi natin tinapos ito ngayon, posibleng ibang tao na naman ang hanapin nila at ialay. Kapag nangyari yun, mapapahamak din pati ang mga mahal natin sa buhay. Bahala na. Pero hindi ako makakapayag na gawin mo ang gusto ni Lisa. Walang sino man sa atin ang dapat maging alay. Kung lalabas tayo ngayon, walang maiiwan at lalo walang magbubuwis ng buhay para sa iba. Naiintindihan mo? Hindi ko alam kung anong tamang isasagot sa kanya noon. Para bang biglang nagulo ang isip ko, Miss Anne. Ang lahat ng inipon kong lakas ng loob para magsakripisyo ay nawala sa isang iglap. Lalo na nang lumapit si Ron sa akin at iniabot sa akin ang baril ko. Maging si Tatay Jose ay tumango sa akin ng may pag-unawa. At doon ay sama-sama kaming tumakbo papasok ng kagubatan. Hindi man kami tinigilang habulin ng mga harimudon. Nakatulong naman ang sandata namin at ang pulang pulbos para pabagalin sila. Pero kung nagawa man namin silang unahan, hindi ganoon ang epekto sa mga gabunan dahil nagawa pa rin akong mahila ni Draco.
Naabot niya ang aking balikat at mabilis na ngumanga para kagatin sana ako nang biglang malakas na hampas ang nagpatilapon sa kanya. Si Lisa yon, Miss Anne. Hingal at pawisan, ngunit hindi nagdalawang isip at agad na pinigilan si Draco. Nagulat na lamang kami nang biglang humaba ang buhok nito at dumikit sa mga ugat ni Draco. Doon, bigla silang nangisay pareho. Kinukuha niya ang natitirang enerhiya ni Draco. Umalis na kayo. Lisa, Alis na. Mark, tara na. Halika na. Bumalik kami sa pagtakbo. Nang makalampas kami sa daan, agad akong lumingon kay Lisa. Nangingitim na ang mga labi niya. Si Draco naman ay natutuyo ang balat. Para bang nakukuha na ang lahat ng natitira pa niyang buhay. At nang maubos yon, bumagsak siyang butot balat na lamang at hindi na makilala pa. Habang si Lisa naman ay nakatirik ang nangingitim na mata, ang kanyang mga litid ay unti-unti nang sinasapawan ng itim, ngunit bago makarating sa mukha niya yon, ay bigla siyang nagsalita. Kapalit ng buhay ng isang puting gabunan at itim na gabunan, inuutusan ko ang kagubatang ito na magsara na magpakailanman. Lisa, Isinakripisyo niya ang buhay niya. Ay, Diyos ko! Sa huli, ang nilalang na siyang nagsimula ng lahat. Ang siya ring tatapos nito. at tinapos rin niya ng mag-isa nang walang tulong natin. Biglang gumapang ang malalaking baging, ugat, halaman at lupa paitaas. Wala kang masisilip sa loob nun, Miss Anne, dahil para bang biglang nagkaroon ng pader doon. Nang subukan pang lapitan ni Kuya Jose at hinawakan ito, lalo lamang naming napatunayan na tuluyan na ngang nagsarado ang baryo at kapalit nito ay buhay ni Draco at maging ni Lisa. Sa awa ng Diyos nakauwi kami noon, Miss Anne. Nakabalik kami sa kanya-kanya naming buhay. Sa totoo lang, hindi ko akalaing makakaligtas ako, lalo na at noong mga panahong nasa baryo ako, malinaw sa akin na handa akong isakripisyo ang sarili kong buhay. Pero hindi ko inasahan na bukod sa patong-patong na takot, ay may mga nakakagulat pa palang bagay na mangyayari na siyang magliligtas sa akin. Pero kahit nakalabas kami roon, hindi agad nawala ang trauma sa akin, Miss Anne. May mga gabi na bigla akong nagigising at kahit simpleng huni ng ibon ay nagpapaalala sa akin ng kagubatan. Sinubukan kong itago yon sa mga kaibigan ko, ngunit katulad ko, dumaranas din sila ng parehong bangungot araw-araw. Dahil doon, minabuti naming humanap na noon ng ibang trabaho, malayo sa trabahong magpapaalala sa amin ng nakaraan. Dahil kahit na para bang naiwan ang sarili namin sa baryong yon, kailangan pa rin ipagpatuloy ang buhay, lalo na at hindi naman tumigil ang mundo para sa amin. Pero mabuti ang Diyos dahil nakilala ko si Mary. Isa po siyang psychiatrist, ang babaeng tumulong sa akin at sa aming magkakaibigan para kahit papaano ay makalimot kami at unti-unting natutunan muling ngumiti ng hindi pilit. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Kasal na kami ni Mary at nagsisimula na ng pamilya. Umaasa akong sa pagdaan ng panahon mababawasan kahit papaano ang ilang detalye sa isip ko. Kahit na hindi lahat. Sa totoo lang, Miss Anne, hindi ko rin alam kung bakit naisipan ko pa itong ibahagi sa inyo. Siguro dahil may bahagi sa akin na gusto nang ilabas ang lahat para kung maikukwento ko ito ng buo, baka sakaling mabawasan yung bigat. Baka sakaling tuluyan ko na itong maipahinga sa isip ko. Alam kong hindi madali, pero sa ngayon pipiliin ko munang mabuhay. Kasama ang asawa ko, kasama ang mga taong mahalaga sa akin. Hanggang dito na lamang po, Miss Anne. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Talagang hindi masasabi kung kailan tayo susubukin ng buhay. May mga panahong pakiramdam mo simple lang ang takbo ng araw mo. Tahimik, parang wala namang espesyal.
Pero hindi mo alam, hinahanda ka na pala ng mga panahong yon para sa mas mabigat na laban. Minsan, kaya ka napupunta sa isang buhay na payak at tila nag-iisa ay dahil darating ang araw na kakailanganin mo ang tibay na nabuo mo mula roon. Kakailanganin mo ang lakas ng loob para gawin ang isang desisyong hindi madali. Ang isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Gaya na lamang ng kwento ni Mac. Ang pinagdaanan niya ay patunay na mahalaga ang pagpili ng tamang kaibigan. Hindi lang para may saysay ang mga sakripisyong handa mong gawin para sa kanila, kundi para masiguro mo rin na mahalaga ka sa kanila, na hindi lang ikaw ang handang mawala, kundi sila rin ay handang lumaban para sa'yo. Kaya naman maraming salamat sa ating sender. Ang kwentong ito ay nagdala sa atin ng takot, lungkot at pag-asa. Pero higit sa lahat, nag-iwan ito ng aral na sa gitna ng dilim, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa tapang, kundi sa mga taong pinipili mong samahan at pagkatiwalaan. Para naman sa aming mga minamahal na listeners, kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, patuloy ninyong abangan ang mga susunod pang handog sa channel na ito. Marami pa kaming ihahatid na mga kwentong kababalaghan, mga kwentong hindi lamang nagbibigay ng kilabot, kundi may baong aral para sa ating lahat. Kung kayo naman ay may sariling karanasan tungkol sa mga nilalang ng dilim, bukas ang aming channel para sa inyo. Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwento ng aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Anne.